pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napili ng Terra Firma Jeep bilang top overall pick si Stephen Holt ng 2023 PBA Rookie Draft na ginanap sa Market sa Taguig nitong linggo ng hapon. Sa tangkad na 6'4", malawak na ang karanasan ng 31 anyos na si Holt kung saan naglaro siya sa NBA G League, NBL Australia, Spain at iba pang liga sa ibang bansa. Samantala, kinuha ng Blackwater Elite ang 6'6" na guard na si Christian David bilang second overall pick ng draft. Una na siyang naglaro para sa Butler University sa NCAA Division I ng Estados Unidos at sandaling naglaro para sa Seoul Samsung Thunders sa Korean Basketball League. Sa kabilang banda, pinili ni head coach Yeng Giao at ng Rain or Shine Elastopainters ang mas nakababatang player sa katauhan ni na Luis Villegas at Keith Datu bilang kanilang first pick sa first round. Ang 6'7" na si Villegas ang ikatlong overall pick ng Elastopainters habang ang 6'8" na si Datu na dating naglaro para sa Wilcon Depot sa PBA 3-on-3 ay ang kanilang fourth overall pick. Si big man Zav Lucero ng UP Fighting Maroons ang kumukumpleto ng top 5 kung saan ang 6'6" UAAP champion ay kinuha ng Northport Batang Pier bilang 5th overall pick. Isa pang former UAAP standout ang nakuha sa pang-anim na pick kung saan pinili ng Phoenix ang 6'4" shooter na si Ken Tuffen na dating naglaro para sa FEU Tamaraws. Si Richard Roger ang pinili naman ng NLEX bilang 7th overall pick, Brandon Bates sa Meralco, Shawnee Winston at BJ Andrade sa Converge para sa 9th at 10th pick, Cade Flores para sa Northport at ang 12th and last pick ng first round ay si TJ Miller na napunta ng Terra Firma. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana ang silver medal sa Wanda Diamond League Finals sa Eugene, Oregon. Nalundag ni Obiana ang 5.82 meters. Sinubukan niyang lagpasan ang kanyang Asian record sa 6.02 meters, subalit hindi niya nalagpasan ito. Ang kampiyon na si World and Olympic Armand Duplantis ay nahigitan muli ang kanyang sariling world record sa 6.23 meters. Nakuha naman ni Sam Kendricks ng Estados Unidos ang bronze medal sa marka nitong 5.72 meters. Bukod sa 2024 Paris Olympics, ay sasabak din ang 6'2" pole vaulter sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China ngayong buwan. Nanggaling si Obiana sa paghablot sa bronze medal sa nakaraang Memorial Van Damme na isa sa mga legs ng Wanda Diamond League na idinaos sa Brussels, Belgium. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanalo ang Adamson University at Lyceum of the Philippines University sa kanilang magkahiwalay na laro sa Shakey's Super League o SSL Collegiate Preseason Championship Season 2 nitong linggo na ginanap sa PhilOil Eco Oil Arena sa San Juan. Dinagit ng Lady Falcons ang Arellano University 25-19, 25-17 at 25-22 habang kinailangan ng 4 na sets ng Ladies Pirates para talunin ang San Beda University 25-6, 19-25, 26-24 at 25-18.
Kapwa nakagawa ng tig-15 puntos sina Jonah Dolorito at Janeth Tulang habang nagambag si Joanne Doguna ng 10 puntos para sa Lady Pirates para dispatchahin ang Lady Red Spikers sa larong inabot ng 1 oras at 41 minuto. Wala namang nakagawa ng double figures sa San Beda na inako ang kanilang ikalawang sunod na talo, una noong Sabado laban sa Arellano. Kahit wala ang playmaker ng Lady Falcons na si Angelica Alcantara, kinailangan lamang ng 78 minuto para patumbahin ang Lady Chiefs. Nanguna si Antoinette Adolfo sa nagawa nitong 13 puntos para sa balanseng atake ng tauhan ni Coach JP Yude. Nagdagdag naman si Lucille Almonte ng 7 puntos habang nakascore ng tig-6 na puntos bawat isa sina Sharia Ancheta at Ayesha Huegos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.